sa bawat buhay po natin. Amen. At tunay nga po na patuloy siya na kumikilos at gumagalaw sa atin pong mga buhay. Patuloy siya na mayroon pong ginagawa sa atin pong mga buhay. Amen. Kaya tunay nga po na sa umagang ito ay tunay nga po ay muli niyo po akong samahan sa salita po ng Diyos na kung saan ay tunay nga po ay pinapatunayan niya sa atin na tunay nga siya ay Diyos ng pag-ibig. Na kung saan po ay kanya pong, ang salita po niya ay kanya pong nilalagyan po ng tema, First Love with Jesus. Kailan po kayo huling nagkaroon ng first love with Jesus? Amen. Amen? Ngayon po yung katanungan sa ating pong mga puso at isipan na kung kailan po tayo nagkaroon ng first love sa ating Diyos na buhay. Amen. Siyempre, araw-araw po, meron po tayong first love kay Jesus. Amen? Kaya sabi niya po dito, galing yan sa Pahayag chapter 2, verse 4, sabi niya, yung sinabi ni Jesus sa iglesia sa Efeso, gayon may mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan, ang inyong unang pag-ibig. Amen? So, ibig sabihin po ay tunay nga po na nakalagay po sa pahayag na tunay nga po na kung saan isinaad po ng Diyos sa kanya pong iglesia na tunay nga po na meron pa tayong laban. Ngunit iniwan po natin ang ating pong unang pag-ibig. Amen? Kaya dapat po ay sa bawat laban na hinaharap po natin sa buhay, tunay nga po ay hindi po natin dapat iniwan ang ating pong unang pag-ibig sa ating Diyos na buhay o yung ating first love sa ating pong Diyos. Dahil yung first love po natin sa ating Diyos na buhay, dapat yan ay araw-araw ay sariwa po sa ating pong mga buhay. Ayan, sabi po dito, ang unang pag-ibig ay unang simula. Nung maligtas ka, yung sobrang saya, excited magbasa ng Bible. Gutom sa prayer, lahat kay Lord mo ibinibigay. Yung pag-ibig na walang halong obligasyon, puro paghanga lang kay Jesus. Amen. Kaya tunay nga po na, totoo po yun. Dapat po ay, yung unang pag-ibig po natin ay yung nagsimula tayo makakilala sa Diyos. Dahil nung una tayong makakilala sa Diyos, ay lahat ay ginagawa po natin. Excited tayo parati kapag sinabi may gawain sa church. Talagang excited tayo na pumunta sa church dahil nga nag-aapoy yung puso natin sa ating pong pagmamahal sa Diyos. Dahil nga po ay, yun ay ang ating pong first love sa Kanya, na ating pong naranasan. Excited po tayo sa lahat ng bagay na gagawin po natin para sa Kanya. Excited po tayo na pupunta sa Kanyang gawain o muli siyang maranasan. Muli siyang makaniig sa ating pong mga buhay. Napuno tayo ng gutom, excited sa pagbabasa ng Kanyang salita, gutom tayo sa panalangin, at lahat ay ibinibigay po natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Naranasan niyo po ba ito nung kayo unang nagkaroon ng first love sa Lord? Amen? Na yung unang ginagawa natin sa Lord ay wala po siyang halong obligasyon, kundi ito'y paghanga na ibinibigay natin para sa ating Panginoon. Kasi kung makita po natin, iba po kasi yung obligasyon kasi doon po sa ibinibigay po natin na walang sapilitan. Kasi yung obligasyon po ay sapilitan po yun na ginagawa natin ang ating pong tungkulin. Kasi naisip po natin meron tayong obligasyon sa church. Yan po yung naglaman ng puso at isipan po natin sa ngayon. Yung tinutukoy po ng Lord na first love, yung ginagawa po natin yung ating tungkulin na wala pong halo. Wala po siyang halong obligasyon, wala siyang halong na inuutos po sa atin ng ating mga pastor, pastora, sister, ni brother. Hindi po tayo nauutusan. Hindi po tayo nauobliga. Kundi ito'y first love na naranasan natin sa Diyos na kailangan gawin natin na wala tayong hinihintay na anuman, na utos man o sinasabi man ng sino man. Dahil nga yun yung pag-ibig na nais natin na naibigay natin sa Diyos nung unang nagkaroon tayo ng first love sa Diyos. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa una sabi niya, ano ang mangyayari kapag iniwan mo ang unang pag-ibig? Amen? Ano daw po yung mangyayari po sa atin kapag iniwan po natin ang unang pag-ibig po natin sa Panginoon? Amen? Sabi niya po dito, nagiging religious. Nagiging religious ka na lang. Gumagawa ka para kay Lord, pero wala na yung puso, parang mag-asawa. Na matagal nang nagsasama. Kasama mo pa rin, pero wala nang hilig, wala nang kwentuhan. Amen. Ganun po yung pag-ibig natin sa Panginoon, na iniwan po natin, na nagiging religious na lamang po tayo. Ibig sabihin, dumating na lang po tayo, dahil religious po tayo, gusto na lang natin nakapunta tayo sa church, dahil obligasyon talaga natin pumunta sa church, yun na lang yung naging laman ng puso natin.
Dahil iniwan nga po natin yung unang pag-ibig natin sa ating Diyos na buhay. Natunay nga po na parang sa pagsasama po ng mag-asawa, natunay nga po na dahil sa tagal ng kanilang pagsasama, nawala na po yung closeness, nawala na po yung kilig, wala na po yung kwentuhan. Hindi po katulad nung nag-umpisa pa lamang sa pagliligawan, sa pagmamahalan, nag-umpisa pa lamang ay nandoon yung kilig, nandoon yung mga matatamis na salita. Ganon din po yung pagmamahal natin sa ating Diyos na buhay. Ngayong umpisa pa lamang nandoon yung kilig natin sa Diyos. Lord, mahal na mahal kita. Kahit bagyo, ay susuungin ko, makapunta lamang ako sa iyong gawain. Makasama ko lang ang presensya mo sa iyong gawain. Kaya lahat ay hahamakin ko, makapunta lamang. Kahit yung aking pamilya ay hahamakin ko, makapunta lamang ako sa iyo. Ganyan yung una nating pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Ngunit, nung ito'y ating iniwan, ito po ay para na lamang siyang umalingawaw na para bang nauobliga na lang tayo pumunta sa church. Na kapag dumating yung araw na kailangan pumunta sa church, anong araw ngayon kailangan natin pumunta sa church? Kasi yung araw ito kailangan to sa church. Ganun na lang yung meron tayo. Nauobliga na lang tayo. Nawala na po yung puso natin na kapag wala pa nga yung araw ng Huwebes siya kalinggo nandun na yung isip mo na, ay, pupunta na tayo sa church, malapit na, kaya dapat excited ka. Wala pa nga yung araw ngayon, pero excited ka. Amen? Yun yung totoong pag-ibig natin sa Diyos. Wala pa yung araw, excited ka na. Hindi yung, kung nasan kailan na yung araw wala na, nakalimutan mo yung araw. Hindi naman nakalimutan, pupunta ka. Kasi naobligahan ka. Kailangan mong pumunta kasi tatayo ka. Mangangaral ka, kakanta ka. Hindi po ganun ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po ganun yung unang pag-ibig na nais po ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos na ibalik natin ang unang pag-ibig natin sa Kanya pong buhay. Sa Kanya pong harapan. Sa pamamagitan po ng ating buhay. Amen? Kagaya ng ating pong pagkakaroon ng mga kasama sa buhay. Pagkakaroon ng mag-asawa. Dahil habang tumatagal yung pag-aasawa, nawawala na po siya ng time sa isa, nawala na po siya ng amor, nawala na po yung kilig. Wala nang tamis na puro alat na lang. Amen? Kaya dapat, para maibalik po natin yung totoong relasyon natin sa Diyos, ibalik po natin yung sa ating pong mga asawa, sa ating pong mga kinakasama sa buhay. Ibalik natin yung ating first love sa ating pong mga kinakasama. Paano kayo nag-umpisa? Amen? Para mabalikan nyo po yun, balikan nyo kung paano kayo nag-umpisa. Paano kayo nag-umpisa para makuha ang matamis na uuni sister? Amen? Paano ba kayo nag-umpisa? Di ba yung una, sa kapanahunan nagsisibak tayo ng kahoy, mga kalalakihan, para ligawan ng mga magulang ng babaeng iniibig natin. Amen? Para makuha natin yung matamis na uo. Ganon din dapat yung gawin natin sa Lord. Para makuha natin yung matamis na uo ng Lord. Gawin natin uli yung una nating pag-ibig sa Kanya. Gawin natin yung unang pagsunod natin sa Kanya. Yung excitement natin parati sa ating Diyos. Ibigay po natin nang hindi po tayo nag-aalinlangan. Amen? Kasi aminin po natin nung hindi. Sa mga oras na ito, nawala po yung ating pong first love sa Lord. Amen? Pumupunta na lamang po tayo sa church kasi obligasyon natin kasi araw ng linggo. Kailangan natin po. Pero hindi siya yung totoong pag-ibig na first love ng Lord. Na nais ng Lord na makita sa ating mga buhay. Amen? Kaya ibalik po natin yung ating pong first love sa Lord. Kaya sabi niya po dito sa Pahayag, chapter 2, verse 5, sabi niya, alalahanin mo nga kung asaan ka nahulog. At magsisi ka at gawin mo ang mga unang gawa. Solusyon, si Jesus, balik ka, alalahanin mo, na magsisi, gawin mo ulit yung ginawa mo noong una. Kaya tunay nga po na tayo daw po'y magsisi at tunay nga po na tayo po'y magbalik muli sa ating Diyos na bait. At alalahanin natin yung una nating ginawa po sa Kanya. Amen? Kung paano po tayo unang nahulog po sa Lord, paano po ba kayo unang nahulog sa Diyos? Upang kayo'y umibig sa Kanya. Amen? Hindi po imposible na wala po. Meron po yan. Personal po sa inyong mga buhay, meron po yan. Yung una pong pag-ibig, kung paano po kayo unang nagmahal sa Diyos. Paano po kayo unang nahulog sa ating pong Panginoong Jesucristo. Paano po kayo unang nagmahal sa Kanya? Amen? Hindi naman tayo unang nagmahal sa Kanya na umatin po tayo. Bago pa po tayo umatin, nahulog na po tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng pag-aakay o pakikinig ng salita ng Diyos,
na naririnig po natin, na hindi po natin sinasadya, na naririnig po natin. Pero pinupukaw tayo. Napupukaw ng pansin sa atin. Kaya doon tayo nagkaroon ng unang pag-ibig. Alalahanin po natin yung unang ginawa natin para po sa ating pong Diyos na buhay. Para mabalik po yung unang pag-ibig po natin. Yung first love po natin sa ating pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito, paano mo malalaman kung nasa first love ka pa? Amen? Sabi niya po dito, mga tanda ng unang pag-ibig kay Jesus. Gutom sa Kanya, parang hindi kumpleto ang araw mo kung di ka nakakapag-prayer at Bible reading. Amen? Kaya tunay nga po na, para malaman mo kung nasa first love ka pa ng ating Panginoon, ay tunay nga po na ito po yung mga tanda. Unang tanda, gutom ka sa Kanya, parang hindi kumpleto ang araw mo kung di ka nakapag-pray at nakapag-Bible reading. Ano po Bible reading? Nagbabasa po ng Bible. Kapag hindi ka nakapagbasa at hindi ka nakapagpanalangin, ay tunay nga po na hindi kumpleto ang araw mo. Kaya tunay nga po na makikita niyo po yan sa inyong mga sarili personally. Amen? Hindi po ako ang magsabi niya. Kundi kayo po mismo ang makakapagsabi po niyan sa Diyos kung nandyan pa ang inyong first love sa Kanya. Amen? Kung naalala niyo pa rin ba magbasa ng salita ng Diyos? Kung naalala niyo pa rin ba na mag-pray sa Kanya? Amen? Kasi ang salita po ng Diyos, isa po yung pagbabasa po ng salita po ng Diyos, isa po yung covenant na gagawin natin sa Lord. Yung prayer, isa rin po yung covenant. Kaya hindi po dapat yan nawawala sa atin. Kaya kapag nawawala po yan sa atin, ibig sabihin, nawala na po yung first love natin sa ating Diyos na buhay. Kaya dapat yan ay may babalik natin sa pamamagitan ng pag-alaala po natin sa unang ginawa po natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Natunay nga po na araw-araw dapat ay gutom tayo sa Kanya pong mga salita. Amen? Kaya tunay nga po, sa bawat pagmulat po ng ating mga mata, doon po natin makikita yan. Kung nandun pa yung first love natin sa Diyos. Dahil kapag gumising tayo sa umaga, sa pagising pa lamang natin, ang unang-una po dapat natin ginahawakan ay ang salita po ng Diyos. Amen? Ang Bible. O di naman kaya manalangin ka muna bago mo hawakan ang kanya pong mga salita. Bago ka gumawa ng mga bagay-bagay. Bago mo hawakan ang mga cellphone nyo, bago nyo hawakan ang mga gadget nyo, nauna po dapat ang kanya pong mga salita. Pero kapag pagising mo sa umaga, ay nauna na po yung paghawak mo ng cellphone mo, hindi ka pa nakapanalangin, hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos, eh wala na po yung first love mo doon. Kasi sabi nga, put God first. Ibig sabihin, unahin siya sa lahat ng bagay. Amen? Kaya kayo mismo makapagsasabi sa totoo ninyong relasyon sa Diyos at ang Diyos. Kung nasaan ang inyong totoong pag-ibig sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Kaya dapat, yun po yung dapat po nating isaalang-alang sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito sa mga awit, chapter 16 verse 11, sabi niya dito, sa iyong harapan ay may kaganapan ng kagalakan. Handang sumunod kahit masakit. Kung ako'y, sabi niya po dito, sa iyong harapan ay may kaganapan ng kagalakan. Handang sumunod kahit masakit. So, amen. So, ang ibig sabihin po dito ay tunay nga po na sa bawat kalagayan po natin sa ating harapan, ay tunay nga po na meron pong kaganapan. Ano po yung kaganapang tinutukoy po ng dito? Yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay. O pag-uusig, o paghihirap na meron tayo sa buhay. Sa kabila po ng ganun pong kalagayan, ay tunay nga na meron po tayong kagalakan na handang sumunod kahit masakit ang ating pong kinakaharap. Amen? Dahil nga po, meron tayong first love sa Lord, tunay nga po na itong mga salitang ito na kanya pong binaba, na tunay nga po na ito'y patuloy pa rin natin na gagawin. At tunay nga po na tayo po'y sumunod kahit nasa ganun pong kalagayan, tayo po'y nahihirapan at nasasaktan. Pang sa gayon ay, dito natin ipapakita yung totoong pag-ibig na first love natin sa Diyos, na tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay naibibigay po natin na wala pong pag-alinlangan po sa kanya pong harapan. Na mapatunayan lamang natin yung ating pong first love po sa ating Diyos na po. Kagaya nga po nung kwento nga po na yung isang pastor nga po na
namatay po ang kanyang asawa at namatay po ang kanyang asawa, pero sa kabila po na pinili pa rin niyang magturo. Amen? At sa pag-uwi niya ay ang kanyang asawang namatay ay muling nabuhay. Amen? Yun po yung revelation na pwede po nating ilagay po sa awit pong ito, sa salita po ng Diyos pong ito. At tunay nga po na sa kabila ng mayroon ka pong hinaharap, at tunay nga po na ipinapakita mo pa rin sa Diyos ang kagalakan at handang sumunod sa Kanya. Kahit sa kabila po nun ay masakit. Amen? Kaya sabi niya po dito sa John chapter 14 verse 15, sabi niya, kung ako'y iyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Gusto mong ipakilala siya sa iba, hindi mo kayang itago ang saya mo kay Jesus. Kaya tunay nga po na sa ganun daw pong kalagayan, na kapag tayo daw po yung umiibig sa Kanya, tunay nga po na tutuparin daw po natin ang Kanya pong mga utos. Sa gayon, ay tunay nga po na magkaroon po tayo ng kalagayan na tunay nga po na ipakilala po natin siya. At hindi po natin kayang itago ang saya kapag tayo po ay nandoon po sa harapan po ng ating pong Diyos na buhay. Na ginagawa po natin ang Kanya pong mga utos. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay may pakita po natin yung totoo po nating pagtupad sa kautusan po ng ating pong Diyos na buhay. Natutuparin po natin ang Kanya pong mga utos sa ating pong mga buhay. Kaya tunay nga po na nakakagala. So sa ganun pong kalagayan na sa harapan ng Diyos ay tunay nga na ipinapakita natin yung kaligayahan. Totoo po yun. Katulad po ng pagbabahagi po ng salita po ng Diyos. Tunay nga po na mababakas po sa ating mga puso, sa ating pong mga mukha ang kaligayahan na may bahagi po natin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, na ipakita po natin yun, ibig sabihin, nandun pa po yung first love po natin sa ating pong Diyos na buhay. Natunay nga niya, nakikita po natin. Kasi kapag wala na po yung first love po natin sa Diyos, yung pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos ay nakikilita na lamang. Hindi man tayo nagsasalita, bakas po yun sa ating pong mga mukha. At bakas yan sa ating mga puso. Dahil sabi nga, kung ano yung laman ng iyong puso, ay siya yung nakikita sa iyong mukha. Amen? Kaya tunay nga po na makikita ang totoong pag-ibig sa iyong puso. At siya namang naging buhay natin sa harapan ng ating Diyos na buhay. Sa pamagitan ng pagpapakita po natin ng ating pong magandang mukha sa Kanyang pong harapan. Dahil ang mukha po natin ay nagsisimbolo ng laman ng ating puso. Amen? At pag-uugali. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay napakaligaya na kapag tayo ay gumagawa ng tungkulin ng ating pong Diyos na buhay. At tunay nga po na ipapakita po natin yung first love po natin sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito, tungkol sa pag-ibig ni Jesus sa iyo muna. Kaya sabi niya po dito sa unang John, chapter 4, verse 19, sabi niya, tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Hindi mo sinimulan, siya ang unang humabol sa iyo. Kaya tunay nga po na ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Kaya po, tayo po umibig dahil nga po siya po yung unang umibig po sa atin. Siya po yung unang naghabol po sa atin. Amen? Kaya tunay nga po na dahil siya po yung unang naghabol sa atin, kaya po tayo po ay umibig po sa Kanya. Ibibigay po natin yung pag-ibig. Dahil nga po, siya nga po yung unang umibig po sa atin. Na parang kagaya po sa atin po mga karelasyon, na tunay nga po na yung unang naghabol po sa atin at unang napakita ng pag-ibig po sa atin ay ang ating pong mga partner na kalalakihan bago po ang mga kababaihan. Kaya tunay nga po ay ganun po yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Na tunay nga po na ganun po siya kung umibig po sa atin. Na sinasabi niya po dito sa 1 John, na tunay nga po na siya yung unang umibig bago pa tayo unang umibig sa Kanya. Tayo umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya sabi niya po dito sa Roma, chapter 5, verse 8, sabi niya, datapwat ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaya tunay nga po na ang ating daw pong Panginoon ang unang nagpadama ng Kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo po'y mga makasalanan pa. Kaya tunay nga po na, totoo po yun. Dahil nga nung tayo ay makasalanan pa,
Una-una pong pinakita po ng Diyos, ito ang kanya pong pag-ibig sa pamagitan po nung siya po'y namatay para po sa atin. Yun po yung unang pag-ibig na kanya pong pinakita sa atin. At sunod po dyan, ay yung pag-ako po niya sa kasalanan ng mga tao. Nung siya po'y nagpapalo ng ilang beses, siyang pinalo at nagpapako sa cross dahil sa kanyang pag-ibig sa mga tao sa sanlibutan. Kaya nung tayo ay nasa makasalanan pa, gumagawa pa ng kasalanan, gumagawa pa ng hindi kaaya-aya sa Diyos, nandoon na po yung pag-ibig ng Diyos na kanya pong ipinapakita po sa ating pong mga buhay. Na kanya pong ipinapadama po sa ating pong mga buhay kung saan ay kanyang ipinapakita. Hindi lang niya ginagawa kundi ito ay kanyang ipinapakita sa ating pong mga buhay. Na kung saan po ay kapag tayo nandoon na sa luklok ng kasalanan, ay tunay nga po na nandoon po siya. Nandoon po agad yung kanyang presensya na nagpapadama po sa atin na tunay nga po na nariyan siya. Na naging kaagapay po natin sa anumang kalagayan po natin, sa bawat pagkakasala po natin. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa Jeremiah chapter 31 verse 3, sabi niya, inibig kita ng isang pag-ibig na walang hanggan. Kaya't may kagandahang loob na iginuhit kita sa atin. Kaya maliwanag po na sinabi po ng Diyos ito sa Jeremiah chapter 31 verse 3, na tunay nga po na inibig daw po niya tayo ng isang pag-ibig na walang hanggan. Totoo po yun, amen. Walang hanggan po yung pag-ibig na hanggang ngayon po, dahil hanggang ngayon po ay iniibig pa rin po tayo ng Diyos. Isang pag-ibig na ibinigay niya sa atin na walang hanggan. Walang katumbas na pag-ibig na binigay po sa atin ng Diyos. Kaya po tayo nga na nagkaroon po ng kagandahang loob na iginuhit niya sa atin pong mga buhay. Amen. Iginuhit niya sa atin. Yung unang pag-ibig ay yung isang pag-ibig na binigay niya po sa atin. Natunay nga po na iginuhit niya sa atin pong mga buhay. Kaya meron po tayong buhay o pag-ugali na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Dahil yun po yung kanyang binigay na kagandahang loob na pag-ugali na meron po tayo. O kagandahan bilang isang tao na nilikha niya sa mundo ito. Amen? Yun po yun ay simbolo. Kapag meron ka pa, kaya kapag meron ka punon ng isa pong kagandahan sa iyong buhay, isa po yung simbolo ng pag-ibig ng Diyos na binigay niya po sa atin. Amen? Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan na ipapakita po ng ating Diyos sa ating mga buhay, yung kagandahang loob na ibinibigay niya po sa atin pong mga buhay. Na tunay nga po na walang hanggan na kanya pong ibinigay po sa atin. Sa atin, kaya po tayo ngayon ay meron pong kagandahang loob sa atin pong mga pamumuhay. Amen? Kaya tunay nga po na yung kagandahang loob na yon ay gagamitin po natin upang sa gayon ay patuloy natin may hayag at may papakita sa sanlibutan sa lahat ng tao ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang unang pag-ibig sa atin, ang kanyang pag-ibig sa atin na mapawalang hanggan, na kahit kailan ay hindi nawala sa atin, na kahit kailan ay hindi niya pinagkait po sa atin. Kaya nararapat lamang na yung pag-ibig na yun ng Diyos ay atin pong malakaran. Atin po dapat na ipamuhay sa atin pong mga buhay. Amen? Dapat ay makikita po yan sa atin pong mga buhay. Ang unang pag-ibig po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, paano bumalik sa first love? Ito ang mga tatlong bagay na ginawa mo nung una. Sabi niya po dito una, alalahanin, balikan mo yung testimony mo. Kailan ka unang nakaranas ng pag-ibig na Jesus, ano ang nagbago sa iyo? Yun po yung una. Naalalahanin daw po natin at balikan ang ating pong mga testimony o di testimony o yung mga patutuo natin sa buhay. Kung kailan tayo unang testimony, kung kailan ka unang nakaranas ng pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya yung unang testimony mo sa buhay mo na nagbago, ano yun? Yun yung alalahanin mo upang sa gayon ay makabalik ka sa first love mo sa ating Diyos na buhay. Alalahanin mo yung unang testimony. May kanya-kanya tayong mga testimony.
bago tayo makakilala sa Panginoong Hesus. Amen? At yung mga testimony yun, ipaulit-ulit natin ite-testimony upang ang lahat ng tao ay makakarinig nito. Upang ang lahat ng tao, kapag narinig nila ang mga testimony iyon, ay mahamon sa ating mga buhay. At sila ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na sila ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay papakita po natin yung ating pong pagbabalik sa first love po ng ating Panginoon kapag ito ay muli nating inaalala. Yung una pong testimony po natin na nagpabago po sa atin pong Panginoong Jesucristo nang tayo po ay makakilala po sa Kanya. Ano yung testimony natin na nakapagbabago po sa atin sa harapan po ng ating Diyos na buhay? Marami po yan. Sa akin lang po, marami pong testimony. Amen? Sino pong mag-aakala? Amen? Ako ngayon nangangaral ng salita ng Diyos. Samantalang nung ako hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi po ako ganito. Hindi nga po ako naniniwalang may Diyos. Amen? Yun po yung aking testimony sa buhay. Amen? Na isa lang po tayong kabataan na walang ibang ginawa, kundi pasakitan ng Diyos. Bigyan ng araw at gabi ng pasakit ang Diyos. Sinasaktan natin ang Diyos sa pamagitan ng ating mga buhay. Amen? Yun po yung ginawa po natin dati na testimony sa aking buhay. Amen? Pero ano po yung testimony na nagpabago po sa akin? Upang tuluyan ako makakilala po sa ating Diyos na buhay. Amen? Nung binigyan po ako ng Diyos ng isang panaginip. Amen? Dinaan po ako ng Lord sa isang panaginip. Katakot-takot na panaginip upang ako ay makakilala sa Kanya ng totoo. At maniwala na siya ay totoo. Yung panaginip pong iyon bilang isang kabataan nasa murang kalagayan, ay tunay nga po na matatakot ka. Idadaan ka talaga ng Lord para lang makakilala ka sa Kanya, lahat gagawin niya para lang makakilala ka sa Kanya. Maniwala ka na siya ay totoo. Amen? Yung panaginip ko pong yun ay talaga namang nakakatakot. Isipin niyo po yun, nahulog po ako. Hinulog po ako. Kung sa napakalalim. Napakadilim. Na punong-puno ng mga bulati. Punong-puno ng halutian. Doon po ako hinulog. Amen? Takot na takot po ako. Amen? Kaya nung pagising ko po nun, nag-testimony po ako sa Lord. Nagsabi ako sa Lord, ngayon ay kilala na kita. Amen? Ngayon ay kilala na kita. Yun ang sinabi ko sa Kanya ng paulit-ulit. Nung ako'y unang tumayo na nagpatotoo sa ating Diyos na buhay. Yun po yung mga salitang binitawan ko po sa Diyos. Ngayon ay kilala na kita. Amen? At ang pinaka-the best part na ginawa ko upang ako'y maniwala na totoo ang Diyos. Hinamon ko po ang Diyos. Pamagitan ng pastora, gusto kong marinig ang Kanyang tinig. Kung talagang siya ay totoo, gusto kong marinig ang Kanyang tinig. Imposible po ba yun? Amen. Imposible yun sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Dahil hindi talaga nila maririnig ang tinig ng Diyos. Pero ako, narinig ko yun. Kaya nung narinig ko yun, sinabi ko sa Diyos, ako'y maglilingkod. Tatalikuran ko lahat, ako'y maglilingkod. Amen? Tinalikuran ko po lahat, ako po'y naglingkod. Nung sinabi sa akin ng Diyos, anak, ibigay mo sa akin ang buhay mo. Sabi niya sa akin, iwanan mo lahat. Sabi ko, Lord, pati ang mama ko, iwanan ko. Yes, iwanan mo siya. Ipagkatiwala mo siya sa akin. Ang gusto ko, sumunod ka sa akin. Sumunod ako sa Lord, iniwan ko lahat. Lahat ng kalagayan, lahat ng meron ako, iniwan ko sa Lord. Yung magandang buhay sa mundo na meron ako, iniwan ko. Ipinagpalit ko po yun para po sa Diyos. Dahil po sa aking pag-ibig na ibinigay ko po sa Kanya. Dahil nga po siya yung unang umibig sa akin. Sabi ko, Lord, sige Lord, gagawin ko po yan. Tatalikuran ko po lahat yan. Pero ikaw po yung bahala po sa akin. Tinalikuran ko, kaibigan, kasintahan, lahat yan iniwan ko.
ibinigay ko po lahat sa Lord ng buong buo ng sarili ko na walang pagkukulang. Amen? Hanggang sa magpahanggang ngayon, ibinigay ko po yan sa Lord. Kaya, lahat ng hihingin ko sa Lord, ibinibigay niya. Kasi bakit? Dahil nga po, meron akong ipinakita. Meron akong pinatunayan sa Diyos na aking pag-ibig sa Kanya. Amen? Wala akong hiningi sa Lord na hindi niya ibinigay sa akin. Dahil nga po, wala po siyang hiningi sa akin na hindi ko po binigay. Amen? Tinalikuran ko po. Nagalit po sa akin yung pamilya ko. Dahil nga pinili kong maglingkod, pinili kong mangaral. Na kahit sa kalagitnaan ng pangangaral ko, meron nagagalit, meron dyan babatuhin ka, amen? Meron dyan philosophy, nangaral pa rin ako. Dahil sabi ko, God is God. Wala ako sa katayuan ko ngayon kung wala ang Diyos. Hindi ako magbabago kung wala ang Diyos. Kaya ito yung masasabi ko sa lahat ng mga kabataan. Huwag na huwag kayong matakot maglingkod. Dahil kapag ikaw ay naglingkod, hindi ka niya pagkukulangin. Amen? Sa una, matatakot ka maglingkod. Dahil iisipin mo na, paano yung kinabukasan ko, paano yung magiging anak ko, paano yung ganito ko. Yun yung maging laman ng isipan po natin. Pero sinabi ko sa Lord, gagawin ko yan, maglilingkod ako. Pero ikaw ang bahala sa akin. Turuan mo akong maging komportable, turuan mo akong maging kontento na kung ano man ang meron ako na ibinibigay mo sa akin. Natuto ako. Yun po yung una. Contentment. Nakontento ako sa Diyos. Ang kapalit ng lahat ng na ginawa ko ay yung totoong pag-ibig ko sa Diyos. Amen? Yun po yung mga testimony. Bago ka pa maglingkod sa Lord, kapag sinabi mo maglingkod ka sa Lord, maraming pagsubok na darating. Subukin ka dyan. Una-una dyan is family. Susubukin ka ng family, susubukin ka ng Lord sa pamagitan ng family mo. Kasi yung pamilya mo talagang gagamitin ng demonyo yan. Lalo parent. Sila yung pinakamahirap i-battle. Pero napagtagumpayan ko yun. Fiancé ko, napagtagumpayan ko. Sinuko ko niya sa Diyos. Amen? Kasi ayaw niya sa Diyos ko. May Diyos ako eh. Ayaw niya sa Diyos ko kasi gusto niya dun sa Diyos niya. Eh gusto ko sa Diyos ko. Kaya, isinurrender ko yung fiancé ko. Para lang sa pag-ibig ko sa Panginoon. Hindi ko po yung pinagsisihan. Yun yung testimony ko sa buhay na magbibigay ng hamon sa lahat ng kabataan. Na kapag totoo kang naglingkod sa Diyos, hindi ka mag-iisip kung paano ang bukas. Amen? Hindi ka mag-iisip kung paano yung haharapin mo. Amen? Dahil isa lang yung iisipin mo. Nandyan yung ama mo na tumawag sa'yo upang maglingkod ka. Amen? Iniwan ko po lahat yan. Kung nagawa ko yan, magagawa niyo po yan. Amen? Magagawa niyo po yan. Kung talagang mahal mo ang Diyos, magagawa mo yung testimony sinasabi mo. Magagawa niyo yan sa inyong mga buhay. Kaya niyo pong iwan ang lahat para sa inyong paglilingkod po nito. Amen? Hindi ko po sinabi na iwan niyo po inyong mga asawa para maglingkod po kayo. Amen? Ang sinasabi ko po sa inyo, iwan niyo yung hindi karapat-dapat na naging hadlang para kayo makapaglingkod. Kung alam mo naging hadlang ang mga bagay na ito sa paglilingkod mo, iwan mo. Amen? Hindi mo siya pwedeng dalhin sa iyong kalagayan na gusto mong maglingkod, ngunit siya humaharang. Dahil ang totoong pag-ibig ay matiisin, matyaga, at nagtitiis, at merong pong pag-unawa. Yun po yung totoong pag-ibig sa harapan po ng gaya-gaya ng ginawa po ng Diyos po sa atin. Dahil po sa kanyang totoong pag-ibig po sa atin, ay totoo nga po na sa ganun po kalagan, dahil sa kanyang totoong pag-ibig po sa atin, lahat po ay nagtiis po ang ating Panginoon. Nagtiis, nagtiyaga, umunawa. Bakit po sinabi kong umunawa po ang Diyos? Dahil kung hindi po umunawa ang Diyos, di sana lahat po tayo pinabayaan niya. Bakit? Hindi po pantay-pantay ang tao. Merong mga sutil, merong mabuti, merong masama. Pero ang isa lang po siya. Lahat po ng isip ng tao, ibabatin niya. Lahat ng pag-uugali ng tao, ibabatin po ng Diyos. Amen? Pero nagawa ng Diyos. Dahil nga po, ang Diyos nga po, ay matiisin.
mapagtiyaga, at mapagkumbaba. Amen? Kaya tunay nga po na yung bawat testimony natin sa buhay, yung po yung alalahanin po natin. Testimony po natin uli yan sa ating pong harapan. Sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Pang sa gayon, muli pong maalahala natin at mapaalala po natin sa ating Diyos yung una po nating pag-ibig sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Kapag tatagumpayan po natin ang lahat ng bagay kapag kasama po natin ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya po yung sinasabi niya po dito sa una, alalahanin, balikan mo yung testimony mo, kailan ka unang nakaranas ng pag-ibig ni Jesus. Ano ang nagbago sa iyo? Amen? Kaya ano po ba yung nagbago sa atin? Amen? Ako po, ito po yung nagbago po sa atin. Dati po ako nasa lansangan. Dati po ang hawak ko po hindi po mic, hindi po Bible, kundi bote. Amen? Araw at gabi, uuwi ka sa bahay, yun po yung hawak ko sa aking buhay. Pero ang nagbago po sa aking buhay, ang hawak ko po ngayon ay mic at ang salita ng Diyos na ipinangangaral ko. Amen? Yun po yung nagbago sa aking pong mga buhay, sa aking pong buhay. Kayo, personally, tanungin nyo sa inyong mga sarili, ano ang nagbago sa inyo? Amen? Pangalawa, sabi niya po dito, magsisi. Aminin mo kay Lord na nawala ako, mas mahal ko na ang comfort work phone ko kaysa sa'yo. Kaya tunay nga po na kailangan natin magsisi at aminin po natin sa Diyos na nawala tayo at mas mahal natin ang comfort ng work. Amen, amen po. Dahil tunay nga po na nawala po tayo. Napunta po yung pagmamahal po natin sa pag-comfort po natin sa trabaho, sa cellphone, anumang gadget, tropa dito, tropa doon, cellphone dito, cellphone doon. Amen? Trabaho dito, trabaho doon. Doon po napunta yung pagmamahal na dapat ay para po sa ating Diyos. Kaya ang gagawin po natin, ano daw po sinabi niya? Magsisi. At aminin po natin na tayo po'y nagkulang. Tayo po'y nawala po sa kanya pong presensya. Amen? Nawala po yung ating pong first love po sa ating Diyos na buhay. Hindi masamang magtrabaho. Paulit-ulit ko pong sinasabi po sa inyo yan. Hindi masamang magtrabaho. Pero, mas higit ninyong bigyan ng oras ang ating Diyos kaysa sa inyong trabaho. Amen? Eh sabi niya po dito, sa pangatlo, sabi niya, gawin mo ulit ang unang gawa kung noong una, isang oras kang nagdarasal, gawin mo ulit kung noong una, excited kang mag-share ng gospel, gawin mo ulit. Kaya tunay nga po na, gawin daw po natin ulit yung una po nating ginawa. Yung una ay isang oras tayong nagpipray, dapat ay gawin daw po natin ulit. Yung una ay excited po tayong mag-share ng salita ng Diyos, gawin po natin ulit. Amen? Yun yung nawala po sa atin. Amen? Dati, nakakatagal tayo ng isang oras, 2 oras manalangin. Ngayon, 15 minutes pa lang, nagreklamo na. Ang tagal naman mag-pray ni Pastor, ni Pastora. Amen? Ganun na po yung nangyayari po sa atin. Dati, excited kang mag-share ng salita ng Diyos. Ngayon para kang nalulungkot, nawala na yung excitement mo, na parang ginagawa mo na lang kasi nauutusan ka. Kapag sinabi ni Pastor, brother, sister, ikaw ang mangangaral sa araw na ito. Sumusunod ka nga, pero wala na yung excitement sa puso mo. Amen? Kundi ando na yung makikita, bakas na bakas kahit hindi ka magsalita. Sa unang pagtingin pa lang sa'yo ni Pastor, bakas na yung kalungkutan sa iyong mukha Na para bang napipilitan ka, na gusto mo na lang sabihin kay Pastor, si Pastor naman, ako ang inutusan. Wala akong samod na yun. Amen? Ganun niya Kaya tuloy, pagdating mo sa pulpito, nangangaral ka, ano pong nangyayari? Amen? Nawawala ka sa pangangaral. Ibig na nangangaral ka, napupunta ka kung saan ka napupuntang lupalok. Amen? Amen. Kapag ganun po yung nangyayari po sa atin, yun po yung simbolo. Natunay nga po na nawala na yung pag-ibig mo sa ating Diyos na buhay. Nawala na yung first love mo sa ating Diyos. Kapag nangyari yun sa iyong buhay. Amen? Kaya dapat ang gawin po natin, ay gawin daw po natin ulit yung una
natin ginawa. May isang oras tayong nananalangin, gawin po natin. At excited po tayo sa pag-share ng salita po ng Diyos. Alam niyo po kami po ni Pastor, kaya po namin manalangin hanggang 3 oras. O masigit pa. Kahit 5 oras pa po yan. Amen? Ganon po kami kapag kami nagpe-pray. Kapag kami nananabik sa Lord, ganon po yung ginagawa namin. Na kahit na sa gabi, gigisingin ka talaga ng Lord kapag ikaw ay apoy na apoy sa Lord. Ito po yan I-share ko po ito sa inyo. Dahil ito po ay naranasan ko talaga personally. Kapag ikaw po talaga ay apoy na apoy sa Lord, sa kasarapan, sa kahimbing ng iyong tulog, gigisingin ka po talaga niya para lang mag-pray. Amen? Ganun po yung isang tao na meron siyang first love sa Lord. Gigisingin ka po talaga niya. Naranasan ko po yan. Alas 12 ng gabi. Na madaling araw. Kasarapan ng tulog ko, wala akong magawa. Ginigising ka talaga, gigising ka talaga. Kahit ayaw ng katawan mong bumangon, ibinabangon ka talaga ng Lord. Naranasan ko po yan, nagpe-pray ako, nakapigit ako. Antok na antok ako, pero nag-pray ako. Kasi tinawag ko na ako, sabi naman, mag-pray ka anak Nagpe-pray ako. Alam mo yung pakiramdam na nakapikit ka para mag-pray, hindi mo na kailangan tanongin sa Lord kung ano yung pag-pray mo. Dahil nakikita mo yung kung ano yung pag-pray mo, inubuksan niya yung vision mo. Para ipag-pray mo yung nakikita mo. Amen? Kaya kahit kasarapan ng tulog mo, abutin ka ng ilang oras mag-pray. Kaya anong oras ka na po ulit matutulog? Yan po yung naging buhay po namin ni Pastor. Bilang naglilingkod po sa Diyos. Ilang oras lang po yung tulog po namin. Mas marami pa po yung oras ng maglilingkod na ginawa namin sa Lord kaysa matulog. Amen? Yun po yung ginagawa po namin Kaya kapag kayo ay nagkaroon ng first love sa Diyos, sa Lord, yun po yung mararanasan po ninyo. Hindi ko po alam kung naranasan niyo na po yan. Pero kung naranasan niyo po yan, mapalad ka. Dahil ibig sabihin po nun, nandyan ang first love mo sa Lord. Pero kapag hindi mo yan nararanasan, ibig sabihin, wala ka pa doon sa first love mo sa Lord. So, kailangan mo, para makarating ka doon sa first love mo sa Lord, ito yung sinabi na dito, 3 bagay na gagawin mo para bumalik ka. Dito sabi niya, alalahanin at balikan mo. Pangalawa, magsisi at aminin mo. At ang pangatlo, gawin mo ulit yung una mong ginawa po sa Kanya. Amen? Napananalangin at pag-share ng salita po ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, hindi mo kailangan mag-feel muna bago ka kumilos. Minsan, ang kilos muna susunod ang puso. Kaya tunay nga po na hindi daw po kailangan na makiramdam. Ibig sabihin ng mag-feel ay makiramdam bago ka kumilos. Dapat ay kumilos ka muna bago susunod. Kaya dapat, gagawin po natin, hindi mo daw kailangan na makiramdam bago ka sumunod o bago ka kumilos. Dahil minsan ay kumilos ka muna bago sumunod. Dapat po sa ganun pong kalagayan na hindi ka dapat makiramdam. Dapat kumilos ka. Amen? Kaya nga po yung sinasabi po namin paulit-ulit po ni Pastor na maganda o hindi maganda ang inyong pakiramdam, sumunod kayo sa Lord. Amen? Yun yung sinasabi namin na kahit hindi gusto ng iyong katawan na umatin sa church, pumunta ka pa rin sa church. Sundin mo ang puso mo. Gamitin mo yung puso mo. Amen? Dapat ay kumikilos ka, gumagawa ka para makarating ka doon sa kinalalagyan po ng ating pong Diyos na buhay na kung saan ang kanya pong matamis na presensya. Kaya sabi niya nga po dito sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi niya dito, bibigyan din naman kita ng bagong puso at lalagyan ko ang loob mo ng bagong espiritu. Kaya dahil po sa ganun pong kalagayan, ay tunay nga po na bibigyan daw po tayo ng Panginoon daw po ng bagong puso at lalagyan daw po niya ang loob daw po natin ng bagong espiritu. Kaya kapag tayo ay nagsisi, kapag ginawa po natin yung 3 bagay pong iyan na kanya pong sinasabi para makabalik po tayo sa kanyang presensya o sa kanyang first love, ito po yung gagawin niya po sa atin. Nabibigyan niya daw po tayo ng bagong puso at lalagyan tayo ng bagong espiritu. Kaya ibig sabihin, kapag ginawa natin yung 3 iyon, ay bibigyan tayo ng Diyos ng bagong espiritu. Ano yung espiritu?
espiritu ng puno-puno ng bagong pag-ibig po sa kanya pong harapan. Kaya sabi niya po dito sa Lucas chapter 7 verse 47, sabi na, pagkat siya ay umibig ng marami, datapwat sa kaunti, ang ipinatawad siya ay umibig ng kaunti. Kung naalala mo kung gaano ka niya pinatawad, hindi ka matitigil sa pag-ibig sa kanya. Amen. Kaya tunay nga po na kapag tayo po, sabi niya po ito, sapagkat umibig ng marami, datapwat kaunti ang pinapatawad. Siya ay umiibig ng kaunti. Kaya tunay nga po na kapag kaunti yung atin pong ibinibigay na pag-ibig, kaunti din po yung patawad na gagawin niya. Kaya dapat marami yung pag-ibig na gagawin po natin. Mas higit pa, dapat ay mas marami din pong pagpapatawad ang gagawin niya po sa atin, na pag-ibig po sa atin. Amen? Kaya tunay nga po na, sabi niya nga po dito, kung naalala daw po natin kung gaano niya tayo pinatawad, dapat ay huwag po tayo tumigil sa pag-ibig po sa Kanya. Kaya dapat alalahanin po natin yung pagpapatawad po ng Diyos po sa atin, upang yung pag-ibig na meron tayo sa Kanya ay hindi po matigil. Alalahanin po natin yung pagpapatawad na ginawa niya po sa atin ng paulit-ulit. Gayon po ay alalahanin po natin yun, upang sa gayon ay hindi po mawala o hindi matigil yung pag-ibig na ibinibigay po natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Huwag tayong tumingin doon sa pangit, kundi tumingin tayo doon sa magandang bagay na ginawa po ng Diyos. Kasi kadalasan po kasi sa atin kung bakit nawawala po sa presensya po ng Diyos, ito po yung totoo. Dahil tumitingin po kasi ang tao, lalo na unbeliever, tumitingin po kasi sila sa maraming pangit na pangyayari kaysa doon sa ginawang mabuti. Amen? Dahil ang tao kasi hindi nakakilala sa Diyos, mas nakikita niya na mas marami ang ginawang pangit kaysa doon sa ginawang maganda. Para sa kanya, pangit, para sa kanya, kaunti lang yung ginawang maganda ng Diyos kaysa doon sa ginawang pangit. Pero tayong mga nakakilala sa Diyos, nakikita naman talaga natin sa ating mga pamumuhay. Nakikita talaga natin na sa ganun pong kalagayan na mas marami yung kabutiang ginawa ng Diyos kaysa doon sa pangit na pinangyayari. Amen? Kaya tayo patuloy na sumusunod sa ating Diyos. Dahil nga po ang tinitingnan po natin ay yung marami siyang ginawa para sa atin. Hindi natin tinitingnan yung pangit na nangyayari sa atin. Amen? Nadadaya po sila eh. Hindi po katulad po natin na naglilingkod po sa Diyos, na nakakilala po ng totoo sa Diyos, na mas nakakaunawa tayo, mas alam natin kung saan tayo titingin. Dahil yun po yung problema po dun sa mga naliligaw. Dahil nga po sila naliligaw, tayo po yung tatawag po sa kanila para po sila muli pong makaunawa. Tayo po yung magpapaabot po sa kanila para po sila makaunawa. Kaya sabi niya po dito, ang first love kay Jesus ay hindi moment lang. Relasyon yan, at kahit lumamig ka, hindi siya lumamig sa'yo. Kaya tunay nga po na yung first love daw po natin sa ating Panginoon, hindi po siya isang moment o hindi isang pangyayari na nangyari lang, kundi ito isang relasyon na kahit lumamig ka sa Kanya, siya ay hindi lumamig sa atin. Amen? Kasi yung nangyayari ka sa atin, ginawa lang natin eh. Kapag ang first love natin sa Lord eh, ginawa lang natin. Dumaan lang po yung pastora eh, tapos na po dumaan yun. Pwede po bang ulitin po yun? Siyempre, pwede po ulitin po yun. Dapat na hindi nawala yun eh. Yun po yung tamang tema po doon na dapat, yung first love po ay hindi nawawala. Amen? Kaya sabi niya nga po, na kahit lumamig tayo, siya po ay hindi lumamig sa atin. Eh, totoo po yan. Dahil kapag tayo nang lalamig na, siya po hindi po talaga nang lalamig po sa atin. Parati lang po siyang nandyan na naghihintay sa atin pong mga buhay. Hanggang sa tayo'y muling bumalik at hanggang sa tayo'y muling makabalik po sa kanyang presensya. Kaya sabi niya nga po dito, sa mga awit, 103 verse 8, sabi niya, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya. Kaya tunay nga po na ang Panginoon daw po ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya. Kaya nga po tayo, sa mga pagkikipag tayo po natin, tayo po'y puspos. Dahil nga po,
sa ating Diyos na buhay. Dahil siya nga po ay puspos at puno ng kahabagan at mapagbiyaya. Kaya sa bawat pagtindig po natin, nandun po yung puspos at kahabagan po ng Lord. Kaya hindi po tayo makakatindig kung wala po yung habag ng ating pong Diyos na buhay sa ating pong mga buhay. Amen? Dahil lagi po natin natandaan na siya po muna ang puspos at kahabagan. Dahil meron po siyang kahabagan at puspos at mapagbiyaya, kaya nagkaroon po tayo ng mga bagay po ngayon. Kaya dapat ay matuto po tayo. Nasa ganun pong kalagayan ay matuto tayo na isaalang-alang yung ating pong first love sa Diyos. Dahil ang first love po natin sa Diyos ay isang napakahalaga na nais ng Diyos na makita po sa atin. Amen? Gusto niyo po ba na madatna ng Diyos? Makita ng Diyos na ang inyong mga puso ay lumalamig na? Wala na po yung apoy. Amen? Nagiyelo na po, wala na po yung apoy. Wala na po yung ligamgam. Amen? Kung may maligamgam pa may pag-asa pa kasi kahit pa paano yung maligamgam pwede pang uminit uli. Pero yung yelo na, talaga namang pahirapan na po yun na uminit pa. Dahil ang yelo nga po matagal matunaw. Amen? Kapag hindi po siya nahangin at hindi po siya nailagay sa initan, hindi po siya matutunaw na agad-agad. Amen? Kaya yun po yung pag-ibig po natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Huwag po natin pahintulutan na yung puso po natin ay naging yelo na sa harapan ng ating Diyos na buhay. Panatilihin po natin na ito'y apoy pa. Kaya po ngayon, kung wala nang iyong first love, bumalik ka ngayon sa ating Diyos. Lakaran mo yung tatlong to. Yung tatlong bagay na ito na pinaabot ng Diyos. Upang bumalik yung first love natin sa ating Diyos. Ito po yung tanong po sa atin ng Diyos. Ito po yung tanong niya sa atin. Tanong po sa inyo, kailan yung huling beses na umibig kayo sa presensya ni Jesus? Dahil lang mahal mo siya, hindi dahil may kailangan ka. Yun yung napakahalagang tanong. Kailan po ba tayo huling umibig sa Diyos? O kailan tayo huling beses na umiyak sa Diyos sa kanyang presensya? Dahil lang mahal mo siya o hindi dahil may kailangan ka? Umiyak ka ba sa Diyos dahil may kailangan ka? O dahil mahal mo siya? O dahil umiyak ka sa kanya dahil may kailangan ka lang? O umiyak ka ba sa kanya dahil mahal mo siya? Amen. Kailan yung huling umiyak mo sa Diyos? Amen. Ngayon, tanungin niyo po sa inyong mga sarili. Kailan kayo huling umiyak sa Diyos? Amen? Hindi yung iyak na dahil pinayak kayo ng inyong mga partner, o pinayak kayo ng inyong mga anak, o pinayak kayo ng kapitbahay, kundi yung iyak sa presensya po ng Diyos. Kailan kayo huling umiyak sa Diyos? Yung iyak po na pagmamahal na, hindi yung iyak na may kailangan kayo sa Diyos. Dahil may kailangan kayo, kaya kayo umiyak. Hindi po yun. Iyak na sinasabi po ng Diyos, yung iyak sa kanya pong harapan, sa kanya pong presensya. Kailan ka huling umiyak? Kung ako tatanungin nyo, araw-araw po ako umiyak sa Diyos. Gabi-gabi po yan, sa tuwing nananalangin po ako. Amen? Sa tuwing ako yung nananalangin, umiyak po ako sa Diyos. Amen? Kayo, kailan kayo huling umiyak sa Diyos? Amen? Hindi ako umiyak lang sa Diyos dahil may kailangan ako. Kundi may kailangan ako o wala, iiyak ako sa harapan ng Diyos. Dahil napakatamis at napakasarap kapag umiyak ka sa presensya po ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya dapat, yun po yung atin pong maunawaan na sa ganun pong kalagayan ay matuto po tayo na sa harapan po ng ating Diyos na buhay, na ipakita natin ang ating pong first love sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya muli, sabi niya nga po dito, sa Pahayag, chapter 2, verse 4, at sa Pahayag, chapter 2, verse 5, at sa mga awit, chapter 16, verse 11, at sa John, chapter 14, verse 15, at sa 1 John, chapter 4, verse 19, at sa Roma, chapter 5, verse 8, at sa Jeremiah, chapter 31, verse 3, at sa Ezekiel chapter 36 verse 26, at sa Lucas chapter 7 verse 47, at lastly sa
sa mga awit 103 verse 8. Kaya tunay nga po na ang mga salita po ito ay gamitin po natin upang maibalik po natin ang first love po natin sa ating Diyos na buhay. Tayo po yung makapagsasabi kung tunay nga ba na yung first love po natin sa ating Diyos na buhay ay nariyan pa. Dahil tayo mismo ay mayroong personal at totoong relasyon sa Diyos. Tayo mismo yung magsabi sa Diyos kung nasaan yung ating first love sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Kaya sige po tayo pong lahat ay tumayo.